dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce in hand. Ikatatlong tanong ko, brother. Yes, bro. Related rin to sa Eucharist. Dahil sabi kasi nila, brother, na kapag naniniwala ka lang sa Diyos, may eternal life ka na daw. Pero nakita man natin na kailangan mo talaga kainin yung literal na flesh at para kuha ka ng eternal life. Ang tanong ko ngayon sa mga protestante na hindi part ng doctrine nila ang literal na symbol yung Eucharist, may eternal life ba sila? Okay. Both sa nakaalam ng teolohiya ng simbahan at hindi alam ang teolohiya ng simbahan. Maraming salamat, bro. No, wala pa silang life eternal. Actually, ang pinangahawakan nila ay ang ayon sa nabasa nila. No, ayon sa nabasa nila, John 3:16 kasi, ang whosoever believe will not perish but have eternal life. Yan ang sinasabi kasi sa John 3:16, no? Basahin mo natin John 3:16. Misconception no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggang dyan lang sila. No? Para bang sa kanila dahil sinabi yon, enough na yon para sa life eternal? No. Dahil kung titingnan din natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 7:21, no? Sinabi naman ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, yun palang John 3:16, it's conditional. Di ba? Conditional siya. Hindi po ibig sabihin na dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, agad-agad ka na mayroong life eternal, ibig sabihin, hindi ka na mamamatay. Tama, brother. Di ba? Ano ang kulang sa kanila? Yung pag-uunawa sa scripture. Kasi Matthew 19:17, ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? If you want eternal life, obey my commandments. O sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, bakit po ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit, kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sinabi ba niyang manampalataya ka sa akin? Kapatid? Hindi. Di ba malinaw ano daw ang gusto mo kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Question, inutos ba niya na kainin ng kanyang katawan? Utos, literal yun dahil wala nang ibang interpretation yun Correct. Wala. So, ibig sabihin, yung pagbabasa nila ng Bible, dahil may sinabi, ang nanampalataya magkaroon ng buhay ng walang hanggan, assumption ng probata. Assuming without proving. They just assume na may life eternal na sila. Kaya, feel nila ligtas na sila. Once and always saved nga daw Kaya hindi na nila kailangan kumain ng katawan ni Kristo. Hindi na nila kailangan magpabinyag. Ano talaga? Ayan ang mga mga aral nila. Hindi na nila kailangan mag-confession. Kasi nga may life eternal na sila. Dahil nanampalataya sila sa Diyos. Nakalimutan nila ang Matthew 7:21.
Marami ang tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi sila papasok sa kaharian ng langit. So, nakakaawa dahil nalinglang talaga sila sa turo ni Satanas. Kay Satanas na turo yan. Yes, Brother Angel. Sa sinabi niya, paano yung mga walang tinapay na mga tao ngayon ibang sekta, lahat yan walang tinapay, yung iba simbolo lang. Paano yun? May kaligtasan ba? Si Jesus na nagsabi, 1:53, bro. Matthew 6, sa 6:53. Napakalinaw nitong 6:53 eh. No? Yan ang bigay John mo. 6:53, nako, grabe. Sabihin nila hindi na kinakailangan ng kanyang katawan. Sinabi niya dito sa 6:53 ang hindi makakakain hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan eh. O ito, sinabi ni Kristo. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao. Ha? Malibang kanin ha, ibig sabihin hindi ka makareceive ng kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. Kita niyo yan? Nasaan dyan ang pananampalataya lang? Kung hindi mo ma-accomplish yung utos niya na kainin at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga misinterpretation, Brother Angel. May kaligtasan ba sila, Kokok? Wala, brother. Pero, yung discuss kasi kami sa John chapter 6, brother. Sinabi ko na kung mali ang interpretation ko na literal ito, mapasalangit pa rin ako according sa ilang theology. Pero pag sila mali at tama ako, wala silang eternal life. Yun, at nagalit siya dahil hindi daw ako guided sa Holy Spirit daw. Ay, siyempre, ma-insulto talaga sila doon, pero yun ang totoo, no? Mali talaga yung kanilang paggamit sa John 3:16. Bro, mali talaga yun kasi kung idedikta mo sa 36 yan, idedikta mo sa John 3:36, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. May condition yun. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dyan lang sila eh. Pero ang sumunod na sinabi ni Kristo, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Conditional. No, ang pananampalataya sa kanya is conditional. No? Manampalataya ka, meron ka ng assurance of life eternal. Para ma-perfect yung life eternal na ibigay sa iyo, kinakailangan mo sumunod sa kanyang utos. No, John 3:36. At ang pagsunod na yan, hindi yan one time. Buong panahon ng buhay mo yan. Kasi sabi ni Kristo naman sa Mateo 24 o 22, no? 22:13. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita mo ang daming utos eh. Hindi manampalataya lang eh. O, nanampalataya ka na. Ngayon, para meron ka ng assurance, no? May assurance ka na of life eternal. Ngayon, sundin mo ang kanyang mga utos. Ang isa sa kanyang utos, pagkain ng kanyang katawan. So, sumunod ka na rin. So, meron ka ng double assurance. Ngayon, kinakailangan, walang putol yon. Walang putol. Kasi sa sulat na kay Mateo, ang manatili hanggang wakas yun na utos. Hanggang wakas ng iyong buhay. Saka ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Revelations 2:10. Hanggang wakas pa yun. Hanggang wakas yun. Binigay nga niya, sabi nga niya dun sa kanyang sulat sa Revelation 2:10 eh. Sa obispo doon sa kanyang sinulatan, sinabi niya kay Juan, sulatan mo ang obispo na yan, na manatili siya hanggang wakas at bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Obispo na yun ha. Pero sinabihan niyang obispo. Okay, basahin natin para mabasa mo. Sige, brother. 2:10 ng Revelation. Ang life eternal, ibibigay yan sa huling panahon pa ng ating buhay. O, sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo. Ito yung tribulation ng mga unang Kristiyano, no? Tapos pinapaalam na ng Diyos ang darating sa obispo na ito. Ayan, ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok dahil yun nga sinusubok ang mga tao. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan yan. Tapos, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Doon pa lang yan, pag talagang
namatay ka sa pananampalataya mo, nasunod mo lahat ng utos ng Diyos, doon pa lang ang life eternal. Kaya nga, mali yan eh, yung sinasabi ng mga Baptist na yan na ligtas na sila dahil nanampalataya sila. Mayroon na silang life eternal. Naalala mo kung nakita mo yung debate ko kay Alex Santos? Anong tanong ko sa kanya? Sabi mo, ligtas ka na, nasa langit ka na ba? Yes, nasa langit na ako. Kita mo, grabing claim yun, nasa langit na siya. Dahil ang sa akala niya, ligtas na talaga siya, kaya kiniklaim na niya na siya nasa langit na. Kaya napakadimon yung aral niyan eh. Tinuturuan ka ng aral nila, ng ano na aral, at matawag dyan, yung imahinasyon ba? Ano ba tawag dyan? Yung, ano tawag dyan ba na Angel? Yung nasa utak lang? Guni-guni. Oh, yung sa English, yung ano? Katang-isip na. Katang-isip. Ano ba sa English yan? Nawawala sa isip ko. Napaka ano talaga ng aral nila. Ilusyon ba? Oo. Nag-i-ilusyon ba? Ilusyon lang talaga yung aral nila. Isipin nyo yan. Grabe yung aral nila. Tanungin mo, nasa langit ka na ba? Nasa langit na daw. Paano nasa langit? Nagdidebate pa kami. Kaya, grabe talaga. Delikado yung aral nila, kapatid. Ay, isa pa brother, kahit purgatorio hindi sila makapunta? Sabi ng santo natin, name more that could non habit. Anong ibig sabihin nun? You cannot give what you don't have. Paano sila mapupunta purgatorio kung sila mismo hindi maniniwala sa purgatorio? Di ba? Sabagay. Pero sa aral ng simbahan, bro, kahit mga protestante, naniniwala ang simbahan na may mga iilan na nakapunta pa rin sa purgatorio. Yung to no fault of their own. Yung mga hindi nakaalam. So, yun lang brother. Salamat brother. Yes, salamat bro.